Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. So, ngayon guys, update ko lang kayo sa aking Inco Portable Spray gun guys. So, yung Inco Portable Spray gun natin guys, nagamit natin noon sa pag-DIY pin sa minivan, sa unit ko na minivan guys. So, natapos naman siya guys. And then, ginamit ko pa to sa furniture. Nagfinish tayo ng furniture guys, ginamit ko din to. Hindi to nasira guys doon sa paggamit ko doon. Kasi hindi ko to binababad guys. Bali pag gumamit tayo ng ganitong mga portable spray gun guys, pakiramdaman nyo yung unit nyo. Pag medyo uminit na ito guys, mainit na, pahinga nyo naman, kailangan nyo ipahinga mga kahit 5 minutes din, buga na naman tayo para magtagal yung buhay ng ganitong portable spray gun kasi disposable lang to guys. Sa ngayon guys, ang update nito guys, umaandar pa yung aking portable spray gun guys. Oh. Nagbubuga pa siya guys. Gumagana pa kaso lang naglilik. Naglilik siya guys, kita nyo may basa. Dito dumadaan. Kasi guys, yung naglinis ako nito guys, nung nilinisan ko, binunot ko lahat dito guys. Yung banda, may bakal dito sa ilalim, binunot ko yan lahat guys. Kasi may mga pintura na natuyo doon. Kasi siyempre pagkatapos natong pagkatapos kong nagpaint, lalo na gumamit ako ng top coat clear, yung automotive top coat clear, yung nagpaint ako sa aking minivan. Hindi maiwasan kahit nilagyan ko ng thinner dito tapos binuga ko, hindi talaga natin maiwasan na may iwan talaga sa loob guys. So ayun, dumikit sa yung sa daanan ng pintura doon banda sa may bakal, yung sa may connection sa trigger. So ginawa ko guys, hihiramin sana to sa pinsan ko guys. So balak niyang hiramin. So sabi ko, linisan ko muna bago ko ipahiram sa'yo. Ang problema, nung paglinis ko guys, ginamitan ko ng kiniskis ko ng kutsilyo yung mga yung pintura doon sa may bakal nga, yung naiwan sa loob. Hindi pala pwedeng ganun guys. Ang maganda pala doon, punasan lang ng thinner, ibabad lang siguro sa thinner para matunaw po sa yung pintura. Tapos ng basahan. Yung sa akin, nagkamali tayo ng paglinis guys. Kumpiyansa na okay lang yung kutsilyo na ikis-kisin natin. So nagkaroon siya ng leak kasi nagasgasan yung bakal. So ngayon, gumagana pa sana. Kaso lang, may tagas, may leak siya kaya hindi ko na ginamit. Kasi nga naglilik, so wala akong idea kung paano, wala naman tayong mabibiling yung bakal lang dito guys. So kailangan talaga natin gumawa ng bumili ng bago kung gusto natin gumamit ng ganito. Comment kayo dyan yung mga nakagamit yung may isa pang klaseng Inco portable spray gun, yung wala dito yung kanyang makina, nandun sa yung hiwalay yung makina at saka yung tangke. Yung isang klase nito, 'di ba? Dalawang klase nito. Siguro mas maganda yung gamitin kasi nakahiwalay itong sa bandang trigger, makina at saka itong spray gun talaga niya nakahiwalay. So siguro kahit uminit yung doon banda sa makina kasi may hose lang 'yon. So hindi maepektuhan yung dito sa bandang sa kanyang bandang trigger. So siguro mas maganda yung gamitin. Sa presyo lang nagkaiba kasi medyo mahal konti kaysa dito ganitong spray gun. Pero para sa akin siguro hindi pa ako nagagamit ng ganong spray gun. Ito yung nabili ko kasi mura. Siguro palagay ko mas matibay
yung isang klase nito kaysa dito. Kasi ang kagandahan noon, separate yung trigger at saka yung makina niya. Kasi may hose lang gamit yun, naka-hose yun. Ito kasi join na yung lagayan ng pintura at saka yung mismong makina niya dito na. So pinag-isa lang, hindi kaya ng isang portable na Inco portable spray gun. At sa iba pang portable, marami namang brand ng portable spray gun. Ito lang yung nabili natin. Pero guys, ito guys, nakamodify na ito guys. Kaso, sabihin ko sa inyo guys, kasi honest review tayo. Dito lang tayo magka-problema sa pag-top coat. Kasi, hindi talaga kayang bantayan ng Inco portable spray gun kahit nakamodify pa yung gawang compressor. Pinong-pino talaga yung gawang compressor. Ang kagandahan lang dito sa portable spray gun kasi, kung di ka naman masyadong masilan, lalo na mga multicab, motor, yan yung unit, wag lang sa kotse. Hindi ko tina-advise sa kotse guys. Kasi yung kotse mamahalin. Siguro sa mga lumang modelo na kotse, pwede na kung hindi ka masilan. Kung gusto mo na magtipid ka. Kaya yung sa akin, yung minivan ko, ginamitan ko nito, nag-try ako kasi may compressor naman kami dito sa shop. Kaya furniture tong sa amin guys eh. Kaso lang busy, hindi ko pwedeng mahiram kasi sa kapatid ko yun gamit araw-araw. Kaya nagpursige ako, ito na lang yung gamitin ko. Pero kung may mga budget naman kayo dyan guys, may mga less oil ngayon na compressor nasa 4,000 plus. So gagasto kayo ng mga 5,000 siguro mahigit para bili kayo ng compressor na yung less oil. Tapos yung air gun na maliit. Kung may budget kayo, pero kung wala and then gusto niyo mag-DIY saka magtitipid kayo, pwede na rin to guys kasi yung sa minivan ko guys, okay naman yung resulta, hindi lang masyado kapareho ng gamit na compressor yung result. Pero at least medyo nabago naman yung paint ng aking sasakyan. So yun lang yung mga ko sa inyo guys, i-share ko sa inyo. So don't forget to subscribe yung YouTube channel guys. Pa-support naman ating channel guys. So sa mga nagtatanong kung nasaan ang aking portable spray gun, so ito na siya ngayon. Di na natin ginamit kasi may leak. Hindi siya bali kasalanan ko kung bakit nagli-leak to guys. Hindi sana to magli-leak kung hindi ko to kiniskis ng kutsilyo. So kayo may mga Inco portable spray gun dyan, wag nyo kiskisin ng kutsilyo yung sa may bandang bakal dito para hindi magaya sa akin na naglilik na. So hindi ko na nagagamit. Siguro kung magpaint sa ganito sa wall ng bahay, pwede ito kasi lalagyan lang naman ng dyaryo yung sa ibaba. Pero kung sa sasakyan or sa motor, so delikado na siyang gamitin kasi naguhulog-hulog yung paint na ilalagay dito. So tumatagas na dito sa lagayan, so mahuhulog, siyempre mahuhulog sa pinipinturahan mo. So masisira yung gawa mo. So yan lang yung update sa aking portable spray gun guys. Umaandar pa to guys. Pino pa yung buga, kaso lang may leak. So wala na tayong magawa dyan. Hanggang dito lang yung ating munting video guys. Maraming salamat.